Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is kung si Kristo nga ay nagpakumbaba, ikaw pa kaya? At mayroon po tayong concept na humiliation of Christ. The humiliation of Christ refers to the lowly and sacrificial path he willingly took, his incarnation, suffering, death, and burial. Though fully God, he chose to stop low, becoming human, enduring rejection, and dying on a cross. He did this not because he had to, but this because he loved us. His humiliation is not defeat. It is the very root for our salvation. Through His suffering, we find peace. Through His death, we find life. At makita naman po natin to sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Who being every nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking very nature of a servant, being made his human likeness, and being found in persons as man. He humbled himself by becoming obedient to God. At ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. So, sisimulan po natin sa teaching. First teaching, Christ, the supreme leader of Christians, humbled himself. So, yung Panginoong Kristo po sa lahat ng mga Christian or sa lahat ng namumuno, ang Panginoong Kristo yung pinaka-leader lahat ng mga Christians. At yung Panginoong Kristo, nagiging humble siya at hindi niya rin i-declare yung sarili niya na siya yung pinuno ng mga Kristiyano ng panahon ngayon. At ngayon naman po sa second teaching na tayo, Christians should be the most humble people in the world. So, yung mga Kristiyano po, dapat tayo po yung mga taong mapagkumbaba, lalong-lalo na sa mundo na mayroon tayo. Dahil alam naman natin, ang Kristiyano, mas pinapalaganap nila ang salita ng Diyos at kung anong ugali ng Diyos na meron tayo. So, tayo mga Kristiyano, tayo dapat yung maging good example sa lahat ng tao. At ngayon naman sa third teaching tayo, Christians, humility serves as the model of all Christian must follow. So, yung humility po ng ating Panginoon sa Kristo, dapat maging role model po siya sa ating mga Kristiyano. Dahil sa ganun, ay magawa natin ng maayos yung ugali na meron din ng Panginoon. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. Sa first application natin, repute any sense of entitlement. So, every time na nakakakuha tayo ng title, huwag natin palaging itinataas yung sarili natin. Bagkus, palagi natin ialay sa Panginoon Kristo at magpasalamat sa Panginoon dahil siya yung taong gumawa at gumabay sa atin upang sa ganon yung mga bagay na yun ay siya yung matapos natin at magawa natin ang maayos sa pamamagitan niya. At ngayon naman sa third application na tayo, prevent conflict by, sa second application po muna pala tayo. Dito po nasasabi na, place yourself in the position of Jesus. So, lagi natin ilagay yung position natin sa position ng ating Panginoon upang sa ganun, palagi nating maisip na dapat tayo ay mapagpapakumbabang tao at tayo dapat yung mga taong kagaya ng Panginoon Kristo na may kabutihang puso. At yun naman sa third application na tayo, prevent conflict by adopting Christ like community. So, iwasan natin palagi yung may mga problema na magiging conflict bilang anak ng ating Panginoon sa Kristo. Pagkos, gayahin natin siya upang maging good role model tayo sa lahat. At ngayon naman sa discussion na tayo, how does Christ's willingness to suffer and be humiliated influence your own willingness to choose the humble path? So for me,
yung willingness ko na matutunan lahat ng ugali ng Panginoon Kristo is yung willingness ko rin na gusto ko siyang makasama sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, sa lahat ng bagay na ginagawa ko, gusto ko or natututunan ko man na maging kagaya ng ating Panginoon na siyang sumusunod sa lahat ng bagay at walang nagagawang kasalanan. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.